Ang ginawa ni Pastora, tinuro ng Pastora na nakatulong sa iyo? Ako, super malaking tulong si Pastora sa akin. Kaya Hindi super tayo. nagpapasalamat ako kay Pastora kasi siya yung naging mentor ko, siya yung naging pangalawang nanay ko, siya yung aking idol. Idol na idol ko siya, the way paano siya maging isang nanay, paano siya maging mentor, paano siya magiging isang pastora. Kaya siya po yung tinitignan ko palagi yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga tinuturo ay dapat laging tatandaan ko. Isa siya sa naging inspired sa akin na maging matibay, maging matatag, bilang isang ate, bilang isang worker, bilang isang leader sa loob ng church. Tignan mo naman kung paano si Pastora nag-grow, paano siya nag-level up. So, isa yun sa mga tinitignan ko na financially, siya yung nagme-mentor sa akin, paano ako magiging ayos, paano mo siya i-budget yung pera mo, spiritually, kung paano pananatiliin yung relationship sa Lord, paano dapat ay yung devotion mo everyday, dapat yung pagsusoking mo ay laging hindi mawawala. At saka, ang isa pa doon ay hindi niya kinakalimutan lagi kasi lagi niyang pinupurso sa amin yung vision talaga na to go and make disciple and to make every believer a leader of leaders, na hindi lang talaga yung mga tao na sa loob lang ng church o Zimbabwe lang na pupuka lang sa church, kundi dapat ka talaga magkikreate ka ng leaders. Kasi kung hindi ka magkikreate ng leaders, walang mangyayari. Puro member lang, mga additional lang sila. Ang additional po ay mawawala lang po sila sa church kung sila ay pang additional. Kailangan talaga i-multiplication. Kailangan natin mag-multiply. Kagaya po ako, I am created 12 disciples for this year. Kaya, Meron ko ng 12. hindi pa po, nagpo-proseso pa po para nag-work pa po para makakompleto yung 12 disciple. So yun, magiging good example ka sa mga cell member mo. Kasi kung hindi ka maging good example, hindi siya pa-follow, hindi siya susunod sa iyo. At dapat ay talagang yung prayer mo para sa kanila kasi hindi mo kayang i-touch yung heart ng disciple mo, kundi si Lord yung may kakayanang i-touch sila. Kaya, lahat ng, sabi ko nga, lahat po ng ginagawa ay dapat sa Lord mo ipinagkakatiwala. Yun po. Yun lamang po. Praise the Lord. Anong ginawa ni May na naka-encourage sa'yo? Yung kulit. Makulit. Oo. Lagi po siya, nangungulit po siya na kahit na ayaw na namin, parang ayaw na namin na parang nanlalamig na. Yung nandyan pa rin siya para supportahan kami. Ayan. Maganda. Sana may focus na sa matching tears. Ayan. Unang-una po, yung pong pagpasok sa cell group. Yung pong dumadaan po kami sa process. Ang pinaka ano po talaga, ang alam ko po talaga na nagpalago po talaga sa akin yung salita ng Lord na kanila pong itinuturo sa amin. Then, yung prayer po. Tsaka nakadagdag din po yung sa Prayer nila o soaking. prayer mo o ano? Parehas po. Kasi po tulong-tulong po yung aming prayer. Tapos, bukod po yung, syempre po, yung sa prayer ko po talaga ng sarili. Then, mas nakakapagpalakas po yung talagang sama-sama po talagang nagpipray. Ano yung Sa soaking? Para ba ng katulad ba ng Jollibee yun? Hindi po. Ang pagkakaunawa ko po sa soaking ay yung pong nagbababad sa presensya ng Diyos. Gamit po yung salita ng Lord. Then, yung, ano po, tawag dito? Gano'ng katagal yung soaking niya? Depende po sa kung ano po yung gusto nyo. Na kung gaano po katagal at kung anong klaseng soaking po ang Grupo kayo pag sinasabi. nagsusoaking? Opo. Sa Meron mga- din pong hindi grupo. Yung sarili. Personal lang. Opo. Ang pinakamaiksing oras ng soaking niyo, mga ilang oras yan? Mga pinakamaigsing oras, 1 hour po. 1 hour. Opo. Ilang beses yun sa ano? Once a week po. Once a week na gano'n. Opo. Pero grupo kayo magkakasama noon. Good. Po ako doon sa ginagawa po ng discipler ko. Mhm. So kung ano po yung nakikita ko sa kanila, parang yun din po yung gusto kong maging. Doon po ako na i-encourage para po mas mapabilis po yung paglago ko as a Christian. Anong halimbawa na ginagawa nila na gusto mong maging? Yung Yun pong- nagdasal ka? Yun pong sipag, Sipag saka sa... yung
yung sipag po sa pag-share ng gospel. Tapos yung kahit gaano po kalayo, kahit gaano ka kainit, kahit umuulan, talagang pagdating po sa pag-share ng gospel ay go po talaga. Sino naging disciples mo ulit? Nung una po si Ate May, Mm. tapos si Pastora Joy. Tinaas po siya ni Pastor. At tinaas. Para pong tinulungan niya akong lalong sumapalapit sa Diyos. Eh kung sinasabi ko pong tinatamad ako sa bagay, Mm. pinipilit pa rin niya po ako. Ayun, perseverance. Tiyaga, nagtatiyaga siya. Ayun, good. Ako na-encourage ako sa pagmamahal ng Lord. Kaya Ah. deserving siya na makareceive deserving si Lord na makatanggap ng praises, ng pagsiserve para sa Kanya. Kasi talagang napakabuti naman talaga niya kung iisipin mo. Mm. Pero although marami mga pagsubok, mga trials na dadating sa'yo, pero kung talagang matatag yung relationship mo sa Lord, ay hindi ka mababahala, hindi ka manghihina. Dahil alam mo na nandiyan si Lord nagpapalakas sa'yo. Tsaka, huwag kang umasa sa sarili mo kakayanan, kundi umasa ka sa Panginoon. Yun. Kasi tayo, weak tayo without God. Alam mo na kahit nandyan yung iyong pangailangan, kahit provided ka sa lahat, pero kung wala kang Lord, you're weak pa din. Ipaka pa rin. So yun. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon sa lahat ng lakad, sa lahat ng decision mo, sa lahat ng plano mo. Kailangan mag-ask ka muna sa Lord kasi mahirap po yung kikilos ka na sa sarili ka lang umaasa. Kasi sa bandang dulo, alam mo na hindi ka magpatugumpay. Yun. Tsaka continue to be humble. Katulad ko. Kumbaba lang talaga. Magpakumbaba lang tayo anumang situation na meron ka. Mahirap man, mayaman ka man, meron ka man, wala ka man, still dapat nasa baba ka pa rin. Dapat, huwag natin kalimutan na dapat ang pangalan lang pa rin ng Diyos ang maitaas. Yan. So, ini-inspired ko ang sarili ko through Bible reading, devotion, praise and worship. Yung kailangan, huwag mo alisin yun kasi kung ialisin mo yun, yung mamamatay yung fire sa buhay mo, mamamatay yung fire ng relationship mo ni Lord. Kaya dapat everyday in your life, dapat sama mo talaga yun, yung umaga pa lang pagkagising mo, dapat ay siya muna ang unahin bago ang lahat. Seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Yun yung pangarap niya. Tsaka, dapat lagi mo pangawakan yung kanyang pangarap na, yung kanyang mga pangako na hindi ka talaga niya iiwanan, hindi ka pababaya. Tsaka, ang this is about us kasi hindi naman ito para sa akin. Kaya lagi kong sinasabi sa cell group ko, gagawin natin ito para mag-glorify ang Lord. It's not about us, this is about you, this is not about me, but it's all about Jesus. Gagawin natin ito para sa Panginoon lagi. Huwag natin itong gagawin para sa mga tao. Huwag nating gagawin ang mga bagay para malugod yung mga tao, para matuwa yung mga tao sa'yo dahil may gift ka, may ganito ka, may ganyan ka. Pero dapat lagi mo isipan na every time na may gagawin ka, mag-glorify ang Panginoon. Thank you sa message mo, Pastora. Thank you sa message mo, Pastora. Thank you po, ang naniniwala ako na kailangan talaga connect sa body, sa universal body. Mm-mm. Hindi lang sa local. Mm-mm. As much as you can, i-connect mo ang sarili mo sa iba. The more na, kasi yung ligaments yung mga ligaments.